Bakit masama ang pakikiapid? Why is adultery a sin? Bakit kasalanan ang pangangalunya? Bakit hindi tama ang pagkakaroon ng another woman, another man, o third party? Unang dahilan, napakasimple, dahil ito ay utos ng Diyos. At lahat ng utos ng Diyos, tandaan po natin, may dahilan. Hindi magbibigay ng utos ang Diyos kung walang dahilan. Kung titignan po natin ang ating buhay, ang mundong ito, ang ating karanasan, maraming batas. There are a lot of laws. Halimbawa po, the law of gravity. What comes up will come down. Ano man ang iyong itaas, siguradong ito ay bababa at babagsak. Kahit na hindi mo paniwalaan ang batas na ito ay kasama sa ginawa ng Diyos. Kahit na sabihin mo, ayaw ko yung batas na yan, hindi ako naniniwala. Tumalon ka man, lumundag ka man, siguradong babagsak ka. Regardless whether you believe it or not. Ganyan din po sa kautusan ng Diyos. Kahit na ayaw mong paniwalaan, ayaw ko yung 6 commandment na yan. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi yung nararamdaman ko, talagang mahal na mahal ko ang taong ito kahit na sino pa magsabi, kahit Diyos pa, kahit na asawa ko, kahit na magulang ko, wala kayong pakialam sa akin dahil ito yung nararamdaman ko. Pero kamuka ng law of gravity, pag hindi mo sinundan yan, masasaktan ka. Amen? May dahilan. Bakit inuutos ng Diyos sa atin yan? Para tayo ay maging masaya, para tayo ay maging payapa. Ang isang pamilya na kung saan merong problema, ang lalaki o babae na pakikiapido, pangangalunya, malaki ang problema ng pamilyang iyon. Inutos ng Diyos sa atin. Mababasa nyo rin po sa kasulatan, Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage is honorable among all, and the bed should be undefiled. Anong ibig sabihin ng undefiled? Dapat hindi ito nadudumihan. At ano pa ang sinasabi? Fornicators and adulterers, God will judge. Huhusgahan ka doon sa iyong ginagawa. Gusto mo mat hindi, dahil sa iyong ginagawa, may bunga yan. Matulog ka na madumi ang iyong kama. Hindi mo maiiwasan na mangangati ka. Di po ba? Hindi mo maiiwasan na magkakaroon ka ng sakit sa iyong balat. Ganyan ang epekto ng pakikiapid at pangangalunya sa atin. Gusto mo mat hindi, may masamang balik sa iyo yan. Isang paalaala, hindi dahil nararamdaman mo, tama na. Hindi dahil nararamdaman mo, ito ang dapat sundan mo. Oo, maaaring ito ay totoo. Pero hindi lahat ng ating nararamdaman ay dapat sundan. Hindi lahat ng ating nararanasan, nararamdaman ay tama na. Halimbawa, nararamdaman ko po mayaman ako. Gagastos ba ako ng gagastos? Kahit na nararamdaman, feeling mo, mayaman ka, gumastos ka na wala kang pera, magkakaroon ka ng utang. Hahabulin at hahabulin ka at mapaparusahan ka. Amen? Feeling mo, ibon ka. Di lumipad ka, subukan mo. Anong mangyayari sa iyo? Babagsak ka. Di po ba? Yung iba dyan, feeling nila single sila. May asawa sila. Pero, anong nangyayari? Ano ang epekto nun? Malaking kasiraan at lungkot ang binibigay mo sa pamilya. Masama ang pakikiapid, ang pangangalunya. Adultery is a sin. Why? Because God says so. And God has a perfect reason why God prohibits it. Bakit tinagbabawal ng Diyos? Dahil pag may nakikiapid, may pangangalunya, kawawa ang pamilya. Dumadaan sa impyerno ang pamilya. Amen? The second reason, pangalawa, masama ang pakikiapid at pangangalunya dahil alam din ng ating kaluluwa. Ramdam ng iyong espiritu, ang tawag natin dito, konsensya.
hindi mo mapagkakaila na may masama kang ginagawa. At saan mo naririnig ito? Saan mo nararamdaman ito? Sa iyong loob, dahil meron kang konsensya. Takbuhan mo man, hindi mo matatakbuhan, hindi mo maitatago ang iyong konsensya. Halimbawa po, tingnan nyo. No? Pag ikaw ay talagang kasal, legal ang inyong pagsasama. Pag naghubad kayo sa harapan ng bawat isa, may nararamdaman po ba kayong guilt o shame? Nahihiya po ba kayo sa bawat isa? Di ba hindi? Bakit? Alam nyo, kayo'y mag-asawa. Normal lang yon, hindi po ba? Ngayon, kung naghubad ka sa harap ng isang babae, pumunta kayo sa isang motel, hotel, hindi kayo talaga mag-asawa. May nararamdaman niyo. Di ba? May hiya. May pag-aalangan sa inyong dalawa. Anong ibig sabihin ng hiya na yon? Anong ibig sabihin nung nakukonsensya ka? Ibig sabihin, hindi tama, mali, at kasalanan yung iyong ginagawa. Kahit din po yung nararamdaman nating takot. Yan ay tanda at sinyalis na ang ginagawa mo hindi tama. Pag kayo ay nagtatago, alam na alam mo, walang mabuti, hindi mabuti yung iyong ginagawa. Kung talagang mabuti ang iyong ginagawa, dapat hindi mo ito ikahiya. Amen? Alam ng iyong kaluluwa. At kahit na ano pang sabihin mo, kahit na ano pang pag-justify mo, hindi mo mapapatahimik ang iyong konsensya. Kaya hindi tama. Pinapaalala sa atin ng Diyos, huwag natin ipagpapalit ang buhay na walang hanggan sa panandaliang sarap. Adultery is just a temporary pleasure. And yet when you do it, you sacrifice your place in heaven. Amen? Gusto mo't hindi, may parusa sa iyo pag hindi ka tapat. Ang hindi pagiging tapat, may kasunod na lungkot at may kasunod na hirap. Pero, ito yung mabuting balita. Kung man nagkamali ka, kaya ng Diyos, si Jesus, naburahin niya yan. Kaya niyang gawin kang malinis muli. Kung paano pinatawad ni Jesus ang babae na nahuli, na nakikiapid. Ikaw pa kaya, kung magpapakumbaba ka lang, kung magbabalik ng loob ka lang sa Diyos. Yun lang yung hinihintay ng Diyos. Pero bakit hindi kanya mapatawad? Bakit hindi kanya malinis sa iyong kasalanan ginawa? Ayaw mong lumapit eh. Kamukha ng paglilinis ng sasakyan o paglilinis ng damit. Paano mo ito malalabahan? Paano mo maaalis ang dumi nito? Kung ito ay hindi lumapit sa naglilinis. Kung gusto natin mawala, maging malinis sa ating mga kasalanan, kailangan nating lumapit sa Diyos. Kahit na sabihin mo, ang iyong ginawa ay hindi pwedeng patawarin dahil sobrang grabe, sobrang malala. Ikaw lang nag-iisip nun dahil sa pagmamahal ng Diyos, kaya niyang burahin ang lahat, kaya niyang patawarin ang lahat. Sa pagmamahal ng Diyos, kaya niyang sabihin, pwede tayong mag-umpisa muli. Ang hinihingi lang ng Diyos, pagpapakumbaba, ang hinihintay niya lang sa iyo ay iyong pagbabalik loob at paglapit muli sa Kanya. Ikaw ba ay nagkamali o may kakilala kang nagkamali? Tayo'y magdasal, lumapit sa Diyos, ialay mo sila sa Diyos, ilapit mo sila sa Diyos, at ang Diyos nang bahala para gawin niyang bago muli ang lahat.